Tiwala ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG na kaya pong babaan ang presyo ng bigas hanggang 43 pesos kada kilo. Yan ay kung babawasan daw po ang dami ng middlemen bago makarating ang bigas doon po sa mga pamilihan. At katulad daw ng Kadiwa Store na nabebenta ang bigas sa halagang 43 pesos kada kilo dahil direkta nitong ginigiling ang palay bago ibenta sa government pop-up stores. At sa ngayon po, naglalaro ang presyo ng local rice sa 50 hanggang 65 pesos per kilo. At para nga po mapag-usapan yan, ay makausap natin si SINAG Executive Director Jason Cainglet. Magandang tanghali po, sir. Magandang umaga po, Sir Jovi, at sa lahat po ng nanonood ng programa. Okay, doon sa binasa kong item, lilinawin lang natin, sir, kung ang tinutukoy niyo po ba ay yung lokal ninyong mga bigas sa kaya ibaba sa 43 pesos per kilo, hindi kasama siyempre yung mga na-import natin, ano? Ang sinasabi po natin kasi, Sir Jovi, yung tanong kasi sa atin ay kaya bang bumaba ng presyo ng bigas without yung tariff reduction. Yes. Yun po ang sagot natin kahit nung una pa na hindi kailangan ibaba ang taripa sa bigas para mapababa natin. Yung ginagawa po ngayon ng DA na directly sila namimili sa mga magsasaka at ibebenta sa 43, yun po yung magandang modelo kasi nga po mababawasan yung pinagdadaanan ng palay bago maging bigas. Kaya po normal na mapapababa po natin ang presyo ng bigas po. Okay. Sir, alam ko sa ibang mga programa namin dito ay napaliwanag nyo na ito. Pero para dun sa mga nanonood pa lamang ngayon at para rin sa kaalaman ng mas marami nating kapatid, pwede ba natin i-discuss yun, yung proseso na yan? Kung ilang layers yung middleman na kailangan pong pagdaanan bago ibenta sa merkado na nakaka-apekto nga dun sa presyo nito? Yung sitwasyon po kasi ngayon, Sir Jovi, pagka-harvest po ng ating mga magkasaka, either binebenta niya diretso o pinapatuyo niya, bibilin po yan ng miller o trader. Kung miller lang, dadali niya yan sa trader. Yung trader po, dadali niya sa nagko-consolidates, pwedeng warehouse siya, o siya mismo magigiling, tapos dadalhin po sa mga warehouse, from sa mga warehouses po, dadalhin siya sa mga wholesalers, at from wholesalers, either may biyahero siya, bago po dumating sa mga retailers. So, ang very peculiar po yung industry ng bigas natin, nasa pinakamababa ay 4 na salin po, hanggang 5, 6, from palay, bago siya maibenta sa palengke ng bigas, mga 5 hanggang 6 na kamay po ang pinagdadaanan niya. Doon sa 6 na o 5 hanggang 6 na kamay na pinagdadaanan ng produkto, ay pwede ba natin matansya kung magkano yung napapatong sa bawat step na yon na nagiging dahilan ng pagtaas? Ang sabi natin, malit lang naman talaga ang napapatong nila. Malaki na po yung 2 piso hanggang 3 piso. Kaya iniintindihan natin yung mga kasama natin, mga kababayan natin mawawalan ng trabaho kapag talagang babawasan natin yung layer sa industry. So from 2 to 3 pesos siya, pero pag pinagsama-sama po natin, naabot siya ng halos 8 hanggang 10 piso. Kaya medyo mataas po ang presyo dahil yun po kasi ang naging kalakalan natin. Talagang mahirap pong sabihin ngayon na ibawas. Wala naman po tayo sinasabing tanggalin sila ngayon, pero yun po talaga yung paraan para mapababa ang presyo ng bigas. Kung directly ang mga nasa pamahalaan, halimbawa, ay mamimili sa farmers sa mas mataas na presyo ang palay para maibenta po sa consumers natin na murang presyo ng bigas. Balikan ko lang po, Sir Jovi, ang talagang tanong natin kasi rito, etong Executive Order number 62, hindi siya nakatulong dahil sa mismo pong data ng ating government, 6 billion po ang nawala in terms of foregone revenues since yung effectivity po ng EO last July. Ibig sabihin, yung 6 billion, hindi mo siya makita sa palengke dahil hindi po bumaba ang presyo. Sabi nyo nga, naglalaro siya between 50 to 65. Ganun pa rin ang presyo. So saan napunta yung 6 billion? Yun po ay napunta lamang sa bulsa ng mga trader at importer. Hindi po nakinabang ang farmer, hindi nakinabang ang consumer, at nalugi pa po ang gobyerno. Okay, so isa yun sa mga pwede maging solusyon kung yan ay titignan, sir. Pero balikan ko lang, of course, nagkakaisa naman tayong dalawa tayong lahat, na hindi naman natin gusto mawalan ng kita yung ilan po dun sa involved dun sa proseso ng pagdadala ng bigas sa merkado. Pero paano nga ba, aside from yung sinabi niyo na dapat nating bisitahin na EO na yon, paano mababawasan kung natanggalan ng middleman, mawawalan sila ng trabaho naman?
Bago pa po itong EO62, kausap na po natin ng DA. Ang sabi natin, mapababa natin yung cost to produce. Ibig sabihin yung Okay. gastos po ng ating mga farmers sa pag-produce ng palay. Ngayon po, nasa 16, 17 pesos. Yun nga po ang malungkot dahil yung cost to produce niya ay halos yan ang binibili ngayon ng mga trader sa kanyang palay. Kaya halos wala po siyang kinikita. Yeah. Ang sabi natin, mapababa po yung kanyang gastos, mapababa yung presyo ng abono, yung patubig niya maging maganda, at sa kalaunan po, mapataas po yung kanyang ani o yung harvest. Ngayon po kasi naglalaro lang sa 4 metric tons per hectare. Pag kahit maging 5 or 6 metric tons per hectares po siya, mas malaki yung ani niya, mas mura yung production niya, kaya po hanggang 20 o 23 yung palay. Sa ganung presyo po, kahit 40 po, maibebenta natin ng bigas. Ang sinasabi lang natin, hindi yung taripa ang solusyon, kundi palakasin natin po yung ating local industry, yung ating mga farmers, tulungan sila, para po ultimately makinabang po ang ating mga consumers. Kaya yung 43 ng DA po, sinusuportahan natin yan. Ganun talaga dapat ang kalakalan, tulungan po ang ating mga magsasaka. Okay, tama ba yung EO ay naidulog nyo na o yung suggestion nyo ay naparating nyo na sa Department of Agriculture, sa DA? Meron ba silang naging quick reaction o kaya ay opinion agad sa inyo nung nakausap nyo sila? Kaya lang sa ngayon po, kung tama ang pagkakaintindi ko po sa tanong, hindi pa talaga maramihan yung ginagawa ng DA dahil syempre ang budget din po nila ay hindi ganun kalaki. Pero kung yung ganyan pong practice na directly purchasing yung palay sa ating mga farmers and then selling directly, yun po talaga yung makakatulong ng malaki para kumikita yung ating farmer at nakakamura pa yung ating consumer. Kaya all efforts po, kahit yung sa NIA, lahat dyan ay ating susuportahan. Hindi kinakailangan pong mag-tariff reduction kasi nga po, ang nakikinabang pag ganun, yung mga importers at yung mga foreign farmers. Malino po. Maraming salamat. SINAG Executive Director Jason Cainglet. Thank you, sir.